Kapag tinatanong po si Magnus Carlsen sino daw po ba yung pinaka-talented na chess player ngayon, ang lagi niyang sagot, Grandmaster Alireza Firouzja. At pag tinatanong siya kung sino gusto niya makalaban, sabi niya Alireza, Alireza. Anyway, etong matindi. Sa kasalukuyan po kasi may sumisibol na bata. Ito pong si I.M. Faustino Oro. 11 years old pa lang yan, pero tinalo niya nung nakaraan si Hikaru sa isang online game. Ngayon, last round kalaban niya sa Title Tuesday, si Grandmaster Alireza. Aba, matindi to. Anong nangyari? Kaya bang sumabay? Ay nitong 11 years old na si Faustino kay Super Grandmaster Alireza. Tingnan po natin. Puti po si Faustino, nag-ipor. Si Alireza, Caro-Kann. Ayan, isa po yan sa mga paboritong opening ni Alireza. Knight F3 lang ang sinagot. And then nag-D6. Hindi ko alam kung na mouse slip yan eh. Pero ang papasukin sana ni Faustino, Caro-Kann na 2 knights defense. Kaso, D6. Kakaibang Caro-Kann yan. Dapat D5 eh. Anyway, nag-Knight C3, nag-E5. Tumira po ng D4, naging E4, E5, Italian game na transpose po dun sa opening na yun, no? Ang weird eh. Ang weird po na naging transposition. Anyway, Queen lang po sa may C7 na sinagot po ng A4. Tumiram naman po ng Knight F6 develop, saka nag-Bishop C4. Wag po kayong magtaka bakit nagsingit pa ng A4 bago mag-Bishop C4 kasi B5 po ang ititira doon kung wala kang A4. At eto na nga po, na-transpose po siya sa Philidor po, Philidor's opening. Anyway, pagkatira po ng Bishop E7, nag-casting na nga yan. Nagtira naman ng Bishop G4, pin na sinagot ng Bishop E3 kasi kailangan depensahan. No? Napin kasi yung kabayo eh. Pagkatira niya, Knight D7, develop lang. And then nag-H3 na kung saan nobility na. Ibalik po natin. Ang nangyari before Bishop E2, may tumira din ng Queen E2. Pero ito pong H3, bagong tira na yan. So, kakaiba na yan. Hindi pa po nangyari yan sa torneo. At kung titingnan nyo yung oras, ang bilis ni Alireza, si Faustino medyo napapaisip. So, umatras po si Alireza na sinagot na ng Bishop E2. Ayun. At pagka Bishop E2, Bishop G6 naman ang ginawa. Hitting the pawn on E4 na sinagot lang ng Knight D2. Nag-castling si Alireza at matapang F4. Talagang binabarag yung gitna na kinapture po yung pawn sa D4 na kung saan mali daw. Ibalik po natin. Ngayon, bakit ba kasi muna kinapture yan? Itatrap eh, no? Itatrap kasi kaya kumapture dito. Pero ang tamang takes daw po kasi dito para hindi ka na ma-F5-ban. Kaso dun kumapture. Di pagka-takes may F5 pa rin na threat. Kaya napilitan ka mag-H6 tapos bishop lang po sa D3 develop. Nag-rook E1 or E8. Tumira Queen F3 develop and then umatras yung bishop para mabuksan po yung tore. Pagkatras ng bishop, rook lang po. At kung papansinin yung oras, mabilis pa rin si Alireza talaga, no? 2 minutes and 51, samantalang 2 minutes and 19 na lang si Faustino. Tumira po ng A6, talagang kunat lang. Gusto mag B5 para makapag-expand sa queen side na sinusundan niya ng ganun eh. Tingnan natin kung anong gagawin. Aba, hindi pinansin at nag-Queen G3 lang. Para saan kaya ang Queen G3? Siguro, tutulak para may pressure doon, kain doon. Kaso may knight eh. Tingnan natin, B5 eh. Pagka B5, in-E5, ayun, E5 pala ang gusto para depensa yan doon. Pagka E5, mali pa nga daw, ibalik natin, alban tamang tira, King H1. Not sure dun, no? Pero King H1 ang pinapatira ng engine. At ang ginawa nga po ay nag-E5, kinapture, pawn takes lang, and then kinapture po yung bishop na binawi ng pawn. At sabi ng engine, mali daw yung ginawa ni Faustino dahil na-equalize at slightly better pa nga sa black. Pagdating sa oras, lamang din si Alireza. Iba talaga ang mga super GM na ganito. Anyway, dito po, ang tamang tira is C5. Tulad na sinabi ko, ganun yan eh. Sini C5 yan at some point. Pero, ito pong si Alireza, nag-B5 na mali. Kasi, since parang passive yung datingan, ayun, tumalon lang po yung kabayo doon. Anong meron? Abay, inaatake po yung kabayo sa F6 na tinex po yan tapos nag-knight takes lang. Sa unang tingin, coach, 1 pawn down ata.
may capture, hindi pwede kasi may check discovery, malilibre. Kaya nag-rook e6 yan. Pagka rook e6, nag-b3 lang. Ang kunat naman nun na sinagot na ng c5 at umatras. Kaya pala nag-b3 para yung bishop may space sa b2. Nag-rook lang po sa e8 na malinaw dahil may tirada pong knight d6, hitting the rook, hitting. Ayan, pag gumanong ka, magna-knight dito. Kaso, Faustino Oro, less than a minute on the clock, hindi nakita yun, nag-rook para depensahan. So, dinipensahan niya, nag-queen naman sa b6, nakining muban, nag-rook sa may g6, na tinirahan lang ng queen f3, tumira po ng queen e6, ayun na, nagbaterya na po lahat ng major pieces sa f-file, pressuring f7 na hindi dinipensahan. At kinapture lang yung b3, which is good. Equal daw yan. Ngayon, syempre, libre po yung f7. At magtataka kayo, bakit binibigay? May capture doon. At pag ginawa mong kainin yung b3, tagilid ka daw doon. Yun nga lang, yun yung ginawa eh. Kinapture. Ang tamang tira, bishop lang daw dito. Wow. Depensa, may pressure pa rin. Pwede ka kumain doon later on. Equal lang daw yan eh. Anyway, ang tinira is kinapture na nga. Kinain. At ang next threat is to check. Kaya napilitan magdepensa. Pagka-depensa, rook lang doon. Gustong kainin yung bishop. Tumira ng bishop e7 na sinagot lang ng boom. Ayun. Pumasok. No? Ang gusto kong malaman, coach, bakit hindi pwede yung ganitong tactics? Oh? Ang ganda, di ba? Tapos check. Tapos pagka-king move capture, mali. Kasi, ayan, mati ka. Kaya, ang ganda ng knight d6 na yun. Hitting the rook. At persado kakainin. Kasi pag gumalaw yung tore, bagsak po yung bishop. Kaya napag ganun, pagka-takes, kinapture lang. At ito po ay winning na for white because of this pass pawn. Ang bilis. Tapos may threat sa ilalim. So, ang ginawa nga niyan, kinapture po yung pass pawn na mali naman. Aba, libre eh. Ba't mali? May check. At pag kinapture mo, takes, kaon yun. Grabe si Faustino, no? Kita niya din lahat kahit nagkakapanikan na sila eh. So, nag-king move na lang kasi babagsak yung tore, pero libre. Tumira po nun, ayaw pang sumuko, gustong matihin, pero nag-queen sa A8 na kung saan mamatihin yon. Kaya nag-rook move na lang para may labasan yung king, pero check, ulit, at naparesign na. O baka naubusan to sa oras kasi pagkatira noon, mate. Grabe yung Faustino, no? Si Alireza is one of the fastest yan. Para sa akin po, no, ang top 3 na mabilis pagdating po sa online. Number 1 sa akin si Magnus eh. Tapos, Hikaru. And then, Alireza. At medyo dikit na dikit lang po si Hikaru at Alireza. In fact, nung nakaraan, naglaban sila ng match, parang lamang pa si Alireza eh. Nangyari din dati, naglaban Bullet at Magnus, ang tagal nila naglaban. Tinambakan or binugbog ni Alireza si Magnus. Napanood ko ng live yun. Matagal na yun eh. Kaya bilib na bilib po si Magnus kay Alireza. Tingin niya talaga sobrang talented. Pero, anong ginawa ni Oro? Ayun. Pinakita niyang talented ka, ako din. 11 years old lang ako, boy. Grabe, no? Ano yung mga bata ngayon? Antitindi. Anyway, ipakita ko lang po yung standing. Ayan po. Champion po si Parham Madsudlo. Tapos si Raunak Sadwani, Jose Martinez. Si Darob laging consistent. Nasa top 5 pati si Arjun Erigaisi. At pang number 6 si Faustino. Actually, tie for second si Faustino. Natalo lang sa tie break. Anyway, asan si Magnus? Ayun. Bakit pang 8 lang si Magnus? Tinalo po siya na nag-champion si Parham Madsudlo. At mabilis ko lang ipakita yung laro. Siguro punta lang tayo sa highlight. Ayan o. Tingnan nyo kalokohan ni Magnus o. G5 lang. Ganyan ang style niya ngayon. Talagang nambababoy na naman sa opening. Inubos niya si Prag dyan eh. Pero dito po no, sa laban nila, equal lang naman yan. Nagkagulo lang dito. Ayan o. Nag-sacrifice po bigla si Parham. So, according sa engine, ang sacrifice hindi daw ganun kaganda, pero ano eh,
medyo ang lakas ng dating. Ayan, matake sa pawn, dumipensa sa pawn, kinapture, pinigay, pero lahat po yun ay good move at winning daw po ang itim. Ang problema dito, eto po, yun, napasok yan eh. Napasok talagang parang delikado-delikado na, di ba? Pero dito po sa parte na kung saan, ayan, napalit. Okay, quality up, bumagsak yung pawn. Ayun, dito po sa parte na yan, dito po nagkalungkutan eh. Kasi Magnus, meron na pong mate in 3 moves. Ang simple lang na gagawin ng para mamate, king movean mo lang, tapos kainin mo to mati na. Diba? Kasi pagka king move mo, wala na pong magawa yan. Ito po yung threat, dalawa eh. Paano mo didepensa ng sabay? Hindi po madepensa ng sabay yan. At mati na yan. Kaso, Magnus, 17 seconds pa siya. Hindi niya nakita, kinapture niya po agad. At ang nangyari dyan, nakatakas. At ang malupit, may pass pawn. Ayun. Ayan, lumamang pa ang puti. At ang matindi dyan, pagkatira noon, kahit blunder yon. Actually, kahit blunder yan, winning pa rin ang white. Naubusan ng oras si Magnus. Kaya ang nag-champion, si Madsudlo. Ayun, kita niyo po si Madsudlo ang champion, no? Yun ang nangyari. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Abangan nyo po yung mga susunod na laban. Grabe ang mga kabataan ngayon. Wala na. No? Ibang klase ng chess. Isang galang babatang gagaling. Paano yung nagawa yun? Yung panganay kong anak si Jude hanggang ngayon, di pa rin marunong eh. Si Jade may nag-i-improve na. 10 na pala si Jude. Sa December, mag-i-11 na siya. Si Jade naman, magnanay na yun ng September eh. Ano kayo mga kinakain ito? Anyway, maraming po salamat sa manonood. Muli ito po yung Coach Philip Master. Daniel Gauso. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.